Bilang isang anak, iisa lang naman ang nais ng ating mga magulang. Yon ay mapabuti tayo at mapunta sa tamang direksyon. Pero paano kung isang araw, bigla kang maligaw ng landas dahil sa impluwensya ng barkada? Muli mo bang lilingunin ng iyong mga magulang upang iyong maging gabay? O patuloy kang lalakad upang sirain ang kanilang tiwala? Nay, ako na pong gagawa dyan. Masiglang tura ni Mira at inagaw ang labahan sa kanyang ina. Mira, alam kong marami kang gagawing schoolworks kaya ako na dyan, sabi ni Flora sa anak at akmang aagawin niya ang labahin ng humarang si Mira. Madali lang po yung mga gawain ko sa school, kaya carry ko na po ito. Saka isa pa, kagagaling nyo lang po sa paglalako ng isda, baka mapasma ang kamay nyo kapag naglaba agad kayo. Payo ni Mira sa ina. Hindi mapigilang mapangiti ni Flora dahil may anak siyang napakabait at masipag. Ang swerte ko talagang naging anak kita. Aso, si nanay nagdadrama. Biro ni Mira at tumawa naman ang ina nito. Nagsasabi lang ako ng totoo anak, kahit sino namang magulang, magpapasalamat sa Diyos dahil biniyayaan sila ng isang mabait at masipag na anak. Paliwanag ng ina nito, hindi mapigilan ni Mira ang mapangiti. 19 anyos na si Mira at first year college na ito. Marami siyang pangarap upang maiahon sa hirap ng buhay ang kanyang magulang. Tulingan, tilapia, bangus, galunggong, bili na kayo! Sigaw ni Mira habang naglalako sila ng kanyang ina ng isda sa kanilang barangay. Hinto muna tayo dito anak, suhestyon ni Flora at sumilong sa ilalim ng puno. Gamit ang tuwalyang nakasabit sa balikat ni Mira, pinunasan niya ang kanyang butil-butil na pawis. Tanghali na, kakaunti pa rin ang benta natin, dagdag pa ni Flora. Ngumiti naman si Mira. Ano ka ba, Nay? Maaga pa naman no. Tiyak na marami pang bibili. Saka, isa pa, sabi nga nila, never give up. Hay nako, ikaw talagang bata kang daming alam. Naman, magiging future educator ba ako kung wala akong alam? Biro ni Mira at nakangiti itong nakatingin sa malaking bahay na nasa harap nila. Kita mo ba yan, Nay? Turo ni Mira sa malaking bahay. Oh, anong meron dyan? Tanong naman ito. Sa susunod, nandyan na tayo. Talaga? Oo naman po, kasi sa susunod, dyan tayo maglilinis. Malay mo next week, hiring na sila para sa kasambahay. Muling biro ni Mira at tumawa ng malakas pero binatukan lang siya ng kanyang ina. Aray naman ay, ang sakit nun ah. Puro ka kasi kapilyang bata ka, sabi naman ni Flora pero may ngiti sa mga labi nito. Si nanay parang others, hindi mabiro. Sumilay ang ngiti sa labi ni Flora. Dahil kahit pagod, hindi magawa ng kanyang anak na magreklamo. Bagkus, puro kalokohan pa ito. Flora, ang swerte mo dito sa anak mo ah. Lagi kang tinutulungan, masipag pang bata. Papuri ng customer kay Mira. Ate Tendeng, gusto niyo lang ng discount ano? Binobolan niyo pa si nanay eh. Sabat ni Mira at tumawa naman ang customer nila. Nay, gusto lang ni Ate Tendeng ng discount. Huwag kang magpapauto dyan. Kinurot naman ni Flora ang anak niya. Ikaw ang puro kalokohan. Linisin mo na lang ang isda ni Ate Tendeng. Ito si nanay, nagbibiro lang eh. Pagkatapos maglako ng mag-ina, napagdesisyonan nilang umuwi. Sakto rin ang dating ng ama ni Mira galing sa pamamasada. Oh, kumain ka na ba? Tanong ni Flora sa asawa nito. Hindi pa, dito ko kasi bala kumain. Tamang-tama, magluluto ako ng sinigang na bangus. Yun kasi ang natira sa isdang nilalako namin ni Mira. Nako tay, sigurado ako mapapadami na naman ang kain mo kasi kapag sila na yung nagluto, sobrang sarap diba? Singit na pambobola pa ni Mira. Alam ko na yun anak, kaya nga mas gusto kong umuwi dito kaysa kumain sa mga karinderya. Sus, nagsanib puwersa pa kayong dalawa. Hindi niyo ako madadaan sa ganyang pambobola ninyo. Nakangiting sabi ni Flora habang nililinis ang isda. Kamusta naman ang pamamasada mo Raul? Dagdag na tanong pa ni Flora. Medyo mahina eh, pero mamamasada pa naman ako. Magpapahinga lang ako ng kaunti bago mamasada ulit. Hayaan mo tay, kapag natapos na ako ng college, hindi mo na kailangan na masada. Dahil ako nang bahala sa inyo ni nanay. Sambit ni Mira at ngumiti naman ang kanyang magulang. Simula kasi mamulat sa realidad si Mira. Ang laging nasa utak niya, maiahon sa hirap ang kanyang mga magulang. Gusto niyang suklian ang lahat ng paghihirap ng mga ito. Kaya porsigido siyang makapagtapos para makatulong sa kanyang pamilya. Aasahan ko yan anak. At kapag nakagraduate ka na, gagawa ako ng malaking tarpaulin para ilagay doon ang pangalan mo. Gusto mo, ipabillboard pa kita eh. Biro pa ng ama nito.
Talaga, Tay? Kapag hindi mo ginawa yun, magtatampo ako. Hindi na nila mapigilang matawang mag-ama dahil sa kalokohang naiisip nila. Napailing na lang si Flora sapagkat parehong-pareho ang ugali ng mag-ama. Lumipas ang ilang araw, mas lalong naging abala sa school si Mira. First year college na kasi siya at education ang kinukuha niyang kurso. Patapos na rin naman ang midterm nila kaya abala siya sa pagre-review. Subalit bigla siyang napatigil sa pagbabasa nang may tumabi sa kanyang isang lalaki. Hey Mira, what's up? Napaikot ang mata ni Mira nang makita niyang mukha ni Jolo, ang lalaki na laging kumukulit sa kanya. Ano problema mo? Wala, gusto lang kitang tabihan. Masama bang tabihan ka? Tiningnan ni Mira ang 4 na sulok ng library. Marami namang bakanteng upuan at lamesang pwedeng upuan ng binata pero hindi niya alam bakit sa kanya pa ito gustong-gustong tumatabi. Kung nandito ka para manggulo, please, wag ngayon, marami akong ginagawa. Natawa naman si Jolo sa sinabi ni Mira. Wala akong balak guluhin ka. Gusto lang kitang pagmasdan. Ang ganda mo kasi. Bakit ba ayaw mong pumayag na ligawan kita? Mahinang tanong ni Jolo na nagpatigil sa dalaga. Sinara muna ni Mira ang librong binabasa niya. Binaba ang ballpen bago hinarap si Jolo. Alam mo, kung ikaw lang din naman ang manliligaw, no thanks na lang. Hindi ako magpapautos sa pagiging babaero mo. Derechahang sabi ni Mira bago lumipat sa ibang lamesa. Matagal na kasi siyang kinukulit ng binata pero hindi siya pumapayag magpaligaw dahil kilala niya si Jolo na papalit-palit ng girlfriend. Ayaw kasi ni Mira na maging isa siya sa mga babaeng yon. Naku, Nay, akala mo naman napakagwapo. Akala niya siguro papatulan ko siya. Kwento ni Mira sa nanay niya habang nagsasampay sila ng mga damit. Kaya nga, humanap ka ng lalaking hindi babaero. Madaming lalaki dyan, anak. Huwag ka agad bibigay sa mga mabubulaklak nilang mga salita. Alam ko po yun, Nay. Saka hindi rin naman po ako papayag magpaligo sa lalaking yun. Walang mangyayari sa akin kapag hinayaan ko siyang makapasok sa buhay ko. Wala rin naman po akong balak mag-boyfriend. Dapat lang, matuto kang kumilatis ng tao. Lalo na kapag lalaking makakasama mo sa buhay. Hindi lahat ng lalaking umaaligid sa'yo ay masasabi mong totoo. Kadalasan kasi may totoong pakay ang ibang lalaki. Paalala ng kanyang ina. Opo, Nay, promise, mas magiging mitikulosa ako sa pagpili ng lalaki. Tsaka wala pa rin naman po akong balak mag-boyfriend. Sagaba lang po yun sa pag-aaral ko. Pero alam mo, Mira, may tiwala naman din ako sa'yo. Alam kong napalaki kita ng maayos. Kaya sigurado akong hindi ka maliligaw ng landas. Sinaisip at puso naman yun ni Mira. Sa tuwing pinapayuhan kasi siya ng ina, lagi niya itong tinatandaan. Kahit kailan, hindi siya naging suwail na anak. Lagi niyang sinusunod ang paalala at payo ng kanyang ina. Hindi rin siya natutong magtago ng sikreto sa kanyang mga magulang, lalo na kay Flora. Para siyang bukas na libro sa harapan ng kanyang ina. Lahat ng nangyayari sa buhay niya, sinasabi niya rito. Gayunpaman, darating ang pagsubok na tayo'y hahamakin. Maraming tuksong lalapit sa atin, mga bagay na kinakatakutan nating gawin. Pero kapag tukso nang lumapit, kahit sino, walang makakapigil. Mira! Napahinto sa paglalakad si Mira nang tawagin siya ng isa sa mga kaklase. Bakit? Tanong niya kay Christy, may kasama pa itong 2 babae na kaklase niya rin. Gusto mo bang sumama sa amin? Sa inyo? Saan naman? Tanong ni Mira. Gagala kami. Lalabas. Lagi kasi naming nakikitang mag-isa ka lang. Baka gusto mong maging kaibigan kami. Alok ni Christy at sumabat naman si Iris. Don't worry, hindi kami nangangagat. Pilit na ngumiti si Mira at tinitimbang kung ano bang isasagot niya sa 3 babae na nasa kanyang harapan. Kilala niya kasi ang mga taong ito na laging napupunta sa dean's office kasi lagi silang lumalabag sa rules o kaya naman late pumapasok sa mga subject nila. Mira, shot ka na! Huwag kang KJ! Pamimilit ni Christy sa kanya. Christy, nakakatatlong shot na kasi ako. Baka maamoy ako ni nanay kapag uminom ako ulit. Paliwanag ni Mira. Ay, mahina to. Mira, college na tayo. Hindi ka na bata kaya walang masamang mag-enjoy sa buhay. Tatanggi pa sana si Mira pero wala na siyang nagawa nang kulitin siya ni Iris at ni Hazel. Nagpalakpakan naman ang 3 kaibigan niya nung tinanggap niya muli ang alak. Ngumiti na lang si Mira sa mga ito. Ginagabi ka na lagi ng pag-uwi ah. May pinupuntahan ka ba? Napahinto si Mira sa paglalaba nang tanungin siya ng kanyang ina. Opo, Nay. Busy lang po sa school.
Palusot ni Mira kahit ang totoo, lagi siyang napapasama sa gala ni na Christy. Ganun ba? O siya, mag-ingat ka lagi, lalo na kapag uuwi ka. Marami pa namang hindi mapagkakatiwalaan ngayon. Paalala pa ng kanyang ina. Hindi maiwasang mabalot ng konsensya si Mira. Hindi kasi siya naglilihim sa kanyang ina pero ngayon, natututo na siyang magsinungaling. Ano, nakuha mo na ba yung FB name ng lalaking nakakasama natin sa inuman? Usisa ni Christy. Hindi kailangan ba? Tanong naman ni Mira. Gosh girl, syempre, paano ba kayo magiging friends? Paano nyo makikilalang isa't isa kung wala kayong connection, diba? Saka isa pa, feeling ko bet ka nung guy. Sabi pa nito. Ganon. Pero kasi, pambibiti ni Mira dahil nag-aalangan siya sa isasagot. Ayoko kasing mag-boyfriend, magagalit ang nanay ko. Mira, hindi ka na bata. 19 years old ka na. Kaya nung masama kung mag-boyfriend ka. Saka isa pa, kikilalanin mo lang naman siya Kapag hindi mo bet, edi wag. Mahabang pahayag ni Hazel sabay kuha ng papel sa kanyang bag. By the way, dahil malakas ka sa akin, ito yung FB name niya. Mag-friend request ka na, dalian mo. Ginawa na lang ni Mira ang gusto ng kanyang mga kaibigan. Inad niya agad ang lalaking tinutukoy nito at ilang minuto lang, inaccept siya agad nito. Look sabi ko sa'yo bet ka niyan Tuwang-tuwa na sabi ni Christy. Magkaka-boyfriend ka na Mira, congratulations, mag-first move ka na. Sausaw naman ni Iris. Mag-first move? Oo, mag-first move. Ikaw na gumawa ng unang hakbang para magkausap kayo. Hindi na uso ngayon na yung lalaki ang gagawa ng first way to getting to know each other. Paliwanag pa ni Christy. Pero, nakakahiya. Hindi ko rin alam ang sasabihin ko. Sabi pa ni Mira. Hi hello lang naman. Pwede namang mag-send ka na lang ng sticker. Bilis na girl, huwag ka nang maarte. Sa muling pagkakataon, wala na namang nagawa si Mira sa pangungulit sa kanya ng tatlo niyang barkada. At sa bawat araw na lumilipas na nakakasama niya ang mga ito, unti-unti na siyang naiimpluwensya nila Christy nang hindi niya namamalayan. Bakit ngayon lang kayo? Tanong ng instructor nila sa isang subject. Alam nyo, hindi ako tumatanggap ng late. Get out! Pagpapalabas sa kanilang apat. Napatingin naman si Mira sa mga kaklase niyang nakatingin na rin sa kanila. Pero sir, may exam po ngayon. Kailangan po naming mag-exam. Pagsusumamo ni Mira. At ngayon mo lang yan naalala? Dapat, bago kayo magpaka-late, naisip niyong may ititake kayong exam ngayon. Saad pa ng instructor nila. 3 beses na pabuntong hininga si Mira habang nakatambay sila sa kantin. Hindi kasi nila napakiusapan ng kanilang instructor na papasukin sila. Ang sama talaga ng ugali ng instructor na yon. Akala mo kung sino? Nanggagalaiting, sabi ni Christy. Pwede naman siguro nating pakiusapan pa si sir, sabi naman ni Mira. Kahit anong pakiusap mo doon, kahit lumuhod ka pa, hindi ko nun papansinin. Napakagatlabi si Mira. Scholar kasi siya sa pinapasukang university. Hindi pwedeng bumaba ang kanyang grades dahil maaapektuhan ang kanyang scholarship. Hindi katulad ng kanyang mga barkada na kayang tustusan ng kanilang mga magulang ang pag-aaral nila. O anak, mukhang problemado ka. Kanina pa kita nakikitang balisa. Ayos ka lang ba? Tanong ni Flora sa kanya. Po? Apo nay, medyo pagod lang po. Mira, walang masamang magpahinga. Kapag pagod ka, matuto kang magpahinga, huwag mong abusuhin ang katawan mo. Saad ng kanyang ina, tumango na lang siya. Hindi naman kasi talaga yon ang totoong dahilan. Nakita niya na kasi ang mga grades niya ngayong midterms. Lahat ng yon, mabababa. Sinabihan rin siya ng mga instructor nila na kailangan niyang humabol sa finals para tumaas ang kanyang grado. Kung hindi, matatanggalan siya ng scholarship. Second year college na si Mira sa susunod na pasukan. At hindi siya pwedeng mawala ng scholarship dahil siguradong mapapahinto siya sa pag-aaral. Tingnan niyo yung mga guys sa kabilang table. Mayat mayang tingin dito. Saad ni Hazel at napatingin din doon si Mira. Nasa bar kasi sila ngayon dahil niyaya sila ni Christy. Hindi ulit nakatanggi si Mira sapagkat magtatampo sa kanya ang kanyang barkada. Yan si Mira, single yan. Pambubugaw ni Christy sa lalaking kanina pang pinopormahan si Mira. Single but ready to mingle. Sausaw naman ni Iris at nagtawanan ang magkakaibigan. Naiilang namang ngumiti si Mira sa lalaking katabi niya. Lumipat kasi sa table niya yung mga lalaking nasa kabilang table at sila nang bumili ng alak na iniinom nila ngayon. Pwede ba tayong mag-date? Tanong ni Marco, yung lalaking nakilala niya sa bar.
Hindi ko sure eh. Baka busy ako. Kung kailan ka hindi busy, maghihintay ako. Tumango-tango na lang si Mira. Simula kasi na nakilala niya ito, lagi na rin siya nitong kinukulit. Minsan, sinusundo pa siya sa school kapag uwian na. Sige, sabihan na lang kita kapag hindi ako busy. Sambit ni Mira na nagpangiti kay Marco. Nagpatuloy ang pagkikita ng dalawa. Hindi na rin maipagkakaila ni Mira na unti-unti na siyang nahuhulog kay Marco. Dumating rin yung araw na sinagot niya ito. Sigurado ka? Tayo na? Oo, tayo na. Masayang sambit ni Mira. Niyakap naman siya ng mahigpit ni Marco, kaya mas lalong walang mapaglagyan ng saya si Mira. May nangyari na ba sa inyo? Diretsahang tanong ni Christy habang may malapad ng ngiti. Nandun din si Iris at Hazel na nakikinig sa isasagot ni Mira. Maagap namang umiling si Mira. Hindi pa. Sabi ko kasi sa kanya ayoko pa ng mga ganong bagay. Ano ba yan, girl? Baka maboard si Marco kapag hindi mo pinaisa. Umiiling-iling na sabi naman ni Hazel. Hindi naman siguro, lagi niya sinasabing mahal niya ako at okay lang daw na hindi namin gawin yon. Kwento ni Mira at napalingon naman siya kay Iris nung nagsalita rin ito. Ano ka ba, Mira? Sinasabi lang nila yon kasi no choice sila. Pero kapag tumagal, baka maumay na yun at maghanap ng iba. Saka isa pa, wala namang masamang makipagtalik. Wala na tayo sa old generation. Hindi na rin uso yung kasal muna bago kama. Kasi ang trend ngayon, tikim muna bago kasal. Humahalakhak pa si Iris pagkatapos nitong magsalita. Hindi na rin naalis ang agam-agam ni Mira at natatakot na iwan siya ng binata. Ito kasi ang first boyfriend niya at mahal na mahal niya si Marco. Ayaw niya itong mawala o iwanan siya nito. Love, okay lang naman kung ayaw mo. Sambit ni Marco habang nasa kama sila. Huminga ng malalim si Mira. Oo, nasa 20 na siya pero wala pa rin naman siyang alam sa mga makamundong bagay. Subalit, buo na ang desisyon niya ngayon. Buo niya nang ibibigay ang pagkatao niya kay Marco. Mahal kita. Gagawin ko ang lahat para hindi mo ko iwan. Hindi mo naman ako iiwan, di ba? Tanong pa ni Mira. Isang patak ng halik ang sinagot ni Marco. Ba't ko naman iiwan ang babaeng mahal ko? Ikaw lang ang mundo ko. Ang babaeng gusto ko at ang babaeng nais kong makasama. Sambit ni Marco na nagpangiti kay Mira. Simula umpisa pa lang, hindi na siya nagduda sa pagmamahal ni Marco sapagkat laging pinaparamdam ng binata ang importansya niya. Ilang beses na rin siyang nag-isip na ipakilala ng binata sa kanyang mga magulang pero nagbago ang lahat sa isang iglap. Marco, buntis ako. Nakangiting sabi pa ni Mira. Ano? Buntis ka? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Marco. Nanlalaki ang mga mata nito. Oo, Marco. Hindi ka ba masaya? Nag-aalangang tanong ni Mira nang makita ang reaksyon nito. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng mabuntis. Unti-unting kumunot ang noo ni Mira dahil sa sinasabi ni Marco. Hindi niya ito maintindihan bakit ito nagkakaganoon. Bakit naman hindi? Ayaw mo bang magkaroon tayo ng pamilya? Handa kitang ipaglaban sa magulang ko. Kung kailangan ko itigil ang pag-aaral ko, gagawin ko. Tumayo si Marco at nilamukos ang mukha niya, sabay suklay sa kanyang buhok gamit ang mga daliri. Hindi sa ganun, Mira. May asawa at anak na ako. Hindi tayo pwedeng magsama dahil kasal ako sa asawa ko. Parang nagunaw ang mundo ni Mira nang marinig niya ang mga binigkas ni Marco. Gusto niyang isiping mali lang ang narinig niya. Pero lahat ng yun ay totoo. Dahil isang araw, hindi na nagpakita si Marco sa kanya. Hindi niya rin alam kung saan ito hahanapin. Pati ang Facebook account niya, binura na. Mira, buntis ka ba? Tanong ni Flora pagkalabas niya sa banyo. Nag-umpisa na kasi siyang maglihi at unti-unti niya na rin nararamdaman ang mga sintomas ng pagbubuntis. Ilang linggo na kitang inoobserbahan. Lagi kong naririnig ang pagduduwal mo. Ayokong kumprontahin ka kasi alam kong hindi mo yun magagawa pero ngayon, mas lalong naging masela ng pang-amoy mo. Dagdag ng ina nito dahil na rin kasi biglang napatakbo si Mira sa banyo nung maamoy niyang niluluto ng kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay na lumapit si Mira sa ina. Nanay, tanging nasabi na lang ni Mira at bigla siyang napaluhod. Isang buwan niya nang kinikimkim ang pagdadalang tao, pati na rin ang naging pag-iwan sa kanya ni Marco. Sorry po, pagtangis ni Mira habang nagmamakaawa sa ina. Unti-unting pumatak ang luha ni Flora. Nanginginig ang kanyang kalamnan dahil kahit hindi pa nagsasalita si Mira, alam niya na ang sagot nito.
Nasaan ang ama niyan? Nasaan ang ama ng dinadala mo? Sigaw ni Flora na umalingaw-ngaw sa buong bahay nila. Agad namang lumitaw ang ama ni Mira at takang-taka ito sa nangyayari. Anong problema? Flora, bakit ka ba sumisigaw? Mabilis ang pagtaas-baba ng dibdib ni Flora na para bang mahihimatay na siya. Buntis ang anak mo, Raul, at balak niya pang ilihim. Hindi makapaniwalang sabi ni Flora. Bakas pa rin ang pagkadismaya sa mukha nito. Tiningnan naman ni Raul ang anak niyang nakaluhod habang humahagulgol. Anak, totoo bang sinabi ng nanay mo? Patawad po, Tay. Patawad po. Muling paghingi ng dispensa ni Mira dahil sa totoo lang, wala na siyang masabi sa mga nangyari sa kanya. Nasaan ang tatay niyan? Pupuntahan natin. Tumayo ka dyan, Mira. Maotoridad na utos ng tatay nito. Lalabas na sana ang mga magulang ni Mira, pero hindi ito umalis sa pagkakaluhod at mas lalong lumakas ang hagulgol. Mira, tumayo ka na sabi dyan. Kalmado pero galit na sabi ng kanyang ama. Ano bang tinutunga-tunga nga mo dyan, Mira? Hindi mo ba kami dadalhin sa ama niyang batang yan? Galit na saad ni Flora. Tinaas ni Mira ang mga tingin sa kanyang mga magulang. Ang mga magulang niyang tumatangis at halatang nabigo niya ang mga ito. Hindi niya alam paano sasabihin may pamilya ang lalaking nakabuntis sa kanya. Parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Mira, ano ba? Tumayo ka na sabi dyan. Bakit ka ba hindi nakikinig sa amin? Bakit? Mas lalo lang umiyak si Mira nung marinig niya ang paghihinagpis ng kanyang ina. May asawa na po ang lalaking nakabuntis sa akin. Saad ni Mira na nagpatahimik sa kanyang magulang. Hindi ko na po alam kung nasaan siya. Bigla po siyang nawala. Hindi ko na po siya mahanap. Dagdag pa ni Mira. Anong sabi mo, Mira? May asawang lalaking nakabuntis sa'yo? Napahawak sa ulo ang ina ni Mira na para bang matutumba ito. Agad naman siyang inalalayan ni Raul. Ano bang pumasok sa kokote mo, Mira? Hindi kami nagkulang ng paalala sa'yo. Pero bakit? Bakit, Mira? Hindi mo kami sinunod. Parang napipis si Mira dahil wala siyang maisagot sa sinabi ng kanyang ama. Nagkulang ba kami sa'yo? Nagkulang ba kami? Tangkang sasabunutan si Mira ng kanyang ina pero pumagitna si Raul. Lumayas ka dyan, Raul! Lumayas ka dyan! At anong gagawin mo, Flora? Sasaktan ng iyong anak? Gusto mo bang madami ang batang dinadala niya? Galit na galit din ako. Saad ng kanyang ama. Napuno ng iyakan ang bahay ni Mira. Hindi niya alam papaano patatahanin o patatawanin ng kanyang magulang dahil siya naman ang punot dulo ng lahat. Lumipas ng ilang buwan, pinagpatuloy ni Mira ang pagdadalang tao. Hindi siya pinaalis ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, alam niyang may tampo ang mga ito sa kanya. Malamig kasi ang trato sa kanya ng kanyang ina. Ang ama niya naman, kinakausap siya pero alam niyang may tampo pa rin ito. Dumating na ang araw ng panganganak ni Mira. Ang kanyang magulang ang nagdala sa kanya sa ospital. Sila ang gumastos ng lahat. Simula sa gamit ng bata, ang check-up ni Mira, pati mga vitamins at yung bayad sa ospital kung saan siya nanganak. Nung masilayan ni Mira ang kanyang anak na babae na nasa kanyang kandungan, hindi niya mapigilang umiyak. Sunod-sunod ang pagpatak ng luha niya. Anak, Mira, may problema ba? Tanong ni Raul. Pero mas lalo lamang siyang napahagulgol. Lumipat na din ang kanyang ina at tumabi sa kanya. Mira, huwag ka nang umiyak. Masama sa bagong anak ang nai-stress. Paalala naman ni Flora. Napatingin siya sa kanyang mga magulang. Malaki ang nagawa niyang kasalanan sa mga ito. Pero kahit ganoon, patuloy pa rin siyang tinanggap at inaruga. Sila rin ang tumulong sa kanya nung panahon na siya'y nagbubuntis. Patawarin niyo po ako, Nay. Tay, hindi ba ako nakinig sa inyo? Masyado po ako naging mapusok. Masyado po ako nagpadala sa tukso ng mga kaibigan ko. Sorry po. Sorry po sa lahat. Paghingi ng paumanhin ni Mira. Galit kami, Mira. Panimula ng kanyang ina at ngumiti sa kanya. Nagalit ako kasi sinuway mo lahat ng bilin ko pero kahit anong mangyari, talikuran ka man ng lahat kahit yung lalaking minahal mo, nandito kami ng ama mo. Patuloy at patuloy ka naming idadaan sa tuwid. At kahit ilang beses kang madapa, nandito kami para ibangon ka. Ganon ang magulang, Mira. Pangaral ng kanyang ina. Ngayon, isa ka ng magulang, anak. Mas maiintindihan mo kami ng iyong ina. Sana ngayon, lahat ng magiging desisyon mo, lagi mong isipin kung tama ba o mali. Magulang ka na, at ngayon, ikaw nang gagabay sa iyong anak. Kaya sana, gabayan mo rin ng tama ang anak mong babae. Niyakap ng mag-asawa si Mira.
Parang gumanang loob niya sa mga sinabi ng mga ito. At sa huli, hindi pa rin siya iniwan ng kanyang mga magulang. Naligaw man siya ng landas, sinundo naman siya ng mga ito upang itama ang mga bagay na nagawa niya. Karamihan sa mga kabataan ngayon, lagi silang nagagalit kapag pinagsasabihan sila ng kanilang mga magulang. Yung iba, nagre-rebelde pa nga. Lagi nilang iniisip na pinagbabawalan sila sa maraming bagay o tinatali sila sa isang lugar kung saan ayaw naman nila. Pero bilang magulang, isa lang naman ang gusto natin. Yun ay ang mapabuti ang ating mga anak. Maraming natutunan si Mira sa kanyang magulang at yun ang tinuturo niya sa kanyang anak ngayon. Ginagabayan niya ito ng husto dahil alam niyang kapag naligaw ka ng landas, maraming consequences na pwedeng mangyari. At para kay Mira, dapat lagi tayong sumusunod sa payo ng ating mga magulang dahil sila ang magdadala sa atin sa tamang desisyon. Sila ang liwanag sa ating lalakaran. Sila ang magbibigay gabay sa atin kapag tayo ay naliligaw ng landas. Kung ikaw ay mayroong magulang na lagi kang pinagsasabihan, pinangangaralan, at pinapaalalahanan ng mga dapat mong gawin, huwag kang magalit. Bagkus ay magpasalamat ka dahil mahal ka nila. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.